mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is new. Jimba. Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, maraming salamat po sa mga nanood sa atin sa live natin kagabi, diba? Puro kantahan, nakakalok. Pero ayun nga, no, ang saya natin kanina, no, hindi kanina madaling araw na yan, no. So, ang saya-saya natin, pagkagising ko naman, diretso na ako sa trabaho, nag-idlip lang ako ng konti, no. So, nag-nap lang ako ng, siguro mga, hindi na nap yun siguro tulog na yun talaga. So, siguro nakatulog din ako ng mga 1.5 oras, or kulang-kulang 2 oras, no. Tapos, tinignan ko nga yung YouTube channel ko, yung video natin kagabi, yung live natin. So, ayun nga, no. Sa kasamaang palad, napaimburnal. Nagkaroon tayo ng copyright! Nakakaloka kayo! Ayoko nang kumanta-kanta ng ganyan. Kasi ayun pala, totoo pala yun, no, na kapag nag-aano ka, nagaganyan ka, may mga, anong tawag dito, may mga pa-live ka, tapos kumakanta-kanta ka, kahit na wala siyang music, tapos meron kang, anong tawag dito, meron kang kinanta ng buo pa, ayun, no, nagkakaroon siya ng copyright, na loka ako mga buhay. Pero hindi naman siya copyright strike, o di ba, kahit papaano. Palakpakan natin ang ating mga sarili, hindi siya copyright strike. So ano lang, parang copyright lang kasi yung ano yung lyrics, kasi syempre may-ari nun, di ba? Yung kay ano yung na-copyright kay Elvis Presley, o di ba? Kayo kasi pakanta ng pakanta. Mga imburnal din kayo, tuwan-tuwa pa kayo, no? Tuwan-tuwa kayo sa mga kanta-kanta natin kagabi. Kaya ngayon, ayan, no? Ayun. Buti na lang hindi tayo na copyright strike. Buti na lang ganun lang, no? Hindi tayo natuluyan sa imburnal. Charito, ayun. But anyway, na-fix ko na. So, everything okay na, no? So, wala nang problema. Anyway, mga buweks, ayan, nawawala na naman ang aking boses. Ano ba yan? Sinasapihan na naman ako ng kung ano-ano. Anyway, eto na mga buweks, nakakaloka naman ito. Ito naman talagang dalawang reynang itong si Vina Pravinar at saka itong si CJ Opiasa ay talaga namang pilit na ibinababa itong dalawang kandidatang ito mga buweks. Nakakaloka lang, no? Talagang pilit na binibengbang talaga. Sana lahat binibengbang, di ba? Binibengbang, ayan, binubungkal, di ba? Charito, So, ayun nga, no? But anyway, itong dalawang ito ay parehos na binibengbang. Ibig sabihin, binabash sila, katulad nitong si Vina Pravinar, di ba? So, ngayon nga, alam naman natin na si Vina Pravinar ay talagang pinakamalakas, no? Siya na yata yung pinakamalakas ngayon sa Miss Universe Thailand, di ba? So, ngayon nga, ang bumabengbang sa kanila, ayan nakakaloka, walang iba kundi eto na ang ating mga syupit bahay ng mga dilulo. Talaga mga dilulo ng taon. Dilulo kung dilulo sa pagka-power bank. But anyway, eto nga mga boy, seryoso na. So, ito nga si Vina Pravinar, alam naman natin na pangmalakasan, no, sa Miss Universe Thailand. At sana ibigay sa kanya, Diyos ko, ang dami niya nang nabenta dyan, di ba? So, sana ibigay sa kanya yung kanyang mini-meeting corona sa Miss Universe Thailand, mga buwek. But anyway, sabi ng ating mga syupit bahay na dilulo na mahina daw ang communication skills nito, si Vina Pravinar. Kaya daw malabong manalo talaga ito sa Miss Universe Thailand. Sa communication skills pa lang daw talaga. Talagang maliligwak na siya. Paano pala yung mga kandidata nila? Kamusta naman ang communication skills? Na mga Indo-dilulo. But anyway, ayun nga, no, sinasabi nila na hindi daw ito tunay na chay-chay, no? Ganyan-ganyan na kesyo daw, kadugo daw ito ni Rachel Gupta, Indian daw ito, hindi daw talaga ito chay-chay, no? Sumagot siya sa kanyang, parang, sa TikTok yata, yun, yung kanyang live, no, sa TikTok. So,
sinagot niya itong mga Indo na ito, pero with full of respect naman. And alam niyo, polite siya, no? Hindi siya rude. Eto, panoorin niyo itong mga bugahan ni Vina Pravinar, ayan, ng Thailand. Well, I am Thai. I would say that I am fully Indian, but I was born in Thailand, raised in Thailand. I spent my whole life in Thailand, and I do think that I am Thai person, even though my race is Indian. My mom is from India, but all the culture that I've been through, my favorite food and my favorite people, all of them are Thai. So nowadays, race just doesn't matter anymore because we are, you know, I just see that we should globalize it and make sure that we are all just here for the love as humans, and it doesn't matter where we come from. And we love Thai food, Thai culture, and everything. And I do love my Indian roots as well. Global citizens, yeah, that's the word I'm looking for. We're global citizens. So thank you for all your love and support. So, ayun. O, diba? Winner na winner si Vina Pravinar. Talaga namang pinatunayan niya na siya talaga ay isang reyna, diba? Hindi niya inawa yun ng mga nagko-comment doon ng mga Indo ni Lulo, diba? Bakit niya ba naman aawayin pa itong mga Indo na ito? Bababa lang siya sa level na mga ito. Diba? Sobrang baba na nga pag tinira pa ni Vina Pravinar. Lalo na silang lulubog sa imbornal. Di ba mga buwek? So, ayun, no? Well, sinagot niya yung tanong ng mga Indo ni Lulo, no? So, ayan nga, ang sabi niya, well, yung nanay niya nga ay isang talagang purong Indiana. And then, paboritong pagkain niya pa rin is yung Thai. And of course, yung paboritong mga tao niya, syempre, ibig sabihin yung mga paboritong tao para sa kanya, yun nga, tama nga, no? Yung mga paboritong tao niya is yung mga kababayan niya sa Thailand. Ayan. Diyan na siya lumaki. Diyan na siya nakatira, di ba? So ngayon yung kulturang ginagampanan niya, tama ba yun? Yung kulturang everyday, ayan, ganun na lang, everyday na, alam mo yun, ina-apply niya sa kanyang buhay-buhay, no? Ay talagang chai-chai. Ayan, hindi talaga Indian, no? Kaya meron siyang karapatan represent ang Thailand if ever na manalo siya ng Miss Universe Thailand. O, diba? So, kudos dyan kay Vina Pravinar, no? Proud na proud siya bilang isang chai-chai, diba? So, kaya naman talagang gustong-gusto niya masungkit ang corona kahit na binabas siya na hindi siya chai-chai, okay lang yan. Kamusta naman yung mga kandidata nila na lumaban ng Miss Universe, diba? Na may lahi din, na half-is din, diba? Na half Australian, half Indonesian, ganyan, diba? Ganon din naman sa ating bansa, mga buwek. So, it's a Thai, di ba? So, ibigay na natin yan sa Thailand if ever, no? At saka itong si Vina, mukha naman talagang mabait na, na babae, no? Hindi siya, kumbaga kahit na ganyan yung bugahan niya sa social media, ayan sa live niya sa TikTok, kahit papaano, alam niyo yun, medyo mararamdaman mo, kahit na sobrang bait niya, no? Mararamdaman mo pa rin talaga na, alam niyo yun, meron siyang binato, no? Merong patama, pero hindi nakakasakit ng damdamin. Napaka-proud niya. Kudos dito kay Vina Pravinar, no? Gusto kayo si Vina Pravinar. Napaka-down to earth, diba? So, tama lang yan. Stay humble, diba? But anyway, mga buweks, eto pa, nakakaloka pa ito, no? Isa pang binibengbang! Binibengbang ng bonggang-bongga! Itong ating reynang si CJ Opiaza. Ayan, o diba? Ang ating Miss Universe, hindi Miss Universe, ayan, ang ating Miss Grand International 2024 na talaga namang kinuronahan na, diba, nung nakarang araw, ayan, winner ang ating kandidata, deserve niya yan, no? But anyway, sa kabila ng mga tagumpay na natatamo nitong si CJ Opiasa, ay talaga naman hindi pa rin natatapos at mukhang hindi talaga ito matatapos, no? Ang pambabati ko sa kanyang corona, sa kanyang titulo dito sa Miss Grand International, diba? So, nakakaloka kasi nag-comment ako dyan, mga buwets. Sa picture ni CJ Opiasa, ang sabi ko dyan, actually, hindi nga ako nagko-comment kasi gusto kong umiwas sa
excuse me, sa mga bashings, no? Kasi pag una ka nag-comment dyan sa picture, so, mas una nila makikita yung comment mo. So, nag-comment ako kagabi lang, mga boys. Nagulat naman ako. Ang sabi ko lang dyan, winner! Sabi ko lang ganun. Tapos, naglagay lang ako ng crown, flag ng Philippines, the one and only, and a heart. So, ngayon, ang sabi sa akin dito, Parade of Beauty, second-hand queen. O, diba? Hindi ko naman maano yung sinasabi. Pero hindi naman ako sumagot dito, mga boys, no? Yan ang lagi nilang binubuga, itong mga Indianong ito, no? Na mga bumebengbang dito kay, kay CJ Opiasa, no? Hindi nila matanggap na yung kanilang reyna ay nabengbang ng bonggang-bongga ni Papa na what? Hindi lang binengbang, tinanggalan pa ng corona. Tinanggalan ng titulo, ng bahay, ng travel, ng kung ano-ano pa. Diba, nakakaloka ito, ha? So, sino ang mas todong binongbang ng bonggang-bongga, binengbang ng bonggang-bongga ngayon? Hindi yan si Sigio Opiasa, ang kanilang reyna, diba? Na talaga naman ngayon ay ngawa ng ngawa. Hanggang ngayon sa social media na wala namang pinapakita mga resibo. Kamusta naman? Naghahanap pa ng mga kampi. Diba? Na wala namang kalatoy-latoy. Diba? Wala namang mga resibo din. Diba? Nakakaloka ito. Pero no joke, hindi maganda yung nangyari kay Rachel Gupta. No? Kung totoo man yan lahat ng mga binubuga niya, well, hindi maganda yan. If ever na totoo sila, no? Kasi wala pang nilalabas na mga resibo, hihintayin pa natin yan. And of course, nandoon pa rin yung respeto ko to Rachel Gupta, no? So, titignan pa rin natin. Pag wala siyang, pag wala siyang mga resibo, ayan, no? Mapapaimbur na talaga siya sa akin, di ba? But anyway, ayun nga, no? Ang sabi pa sa akin dito, mga Bex, ito pa. Ang sabi, a parade of beauty, ayan, no? Sabi, people really need a dictionary these days. Ayan, winner and replacement aren't synonymous. Ayan, di ba? Synonyms. Ayan, hindi daw siya synonyms. Ayan, no matter how hard you pretend. Ayan, no? Sino ba ngayon ang mga nagpipretend na sinasabi pa nilang reyna pa rin ng Miss Grand International si Rachel Gupta? Di ba sila? So ngayon, sino yung mga nagpipretend, mga buweks? Tayo pa ba? Hindi na, syempre, nasa atin ang corona eh. Sila na ngayon ang nagpipretend kasi lagi pa rin nilang sinisend yung mga picture ni Rachel Gupta doon sa sa mga post ni Papa Nawat, sa post ni Miss Grand International, o kaya nag-post ako, panay pa rin ang send nila na may corona itong si Rachel Gupta. Hindi na nahiya ang mga alipore sa mga impacto't impacta. But anyway, eto nga mga buweks, no? Sabi pa dito, Parade of Beauty runner-up taking up the responsibility, never the winner on the finale. O diba? Ayan na yung mga nila, binubuga nila, no? Wala na sila maibuga na, anong tawag dito na iba. Puro na lang ganyan, no? Na hindi kinoronahan nung finale or whatsoever. Well, balik-balik na rin man natin ang mundo. It turned table, no? Talagang nangyari na yan. So, hindi na si Rachel Gupta ang reyna na Miss Grand International 2024, di ba? Si CJ Opiasa na dapat tanggapin nila yan. Kung ayaw nilang tanggapin, wala naman tayong pakailan. Bahala sila sa buhay nila. Punyeta sila! Basta nasa atin ang corona, tapos! Di ba? Ganun yun. Wala nang agawan, wala nang bawian. Ganun. Di ba? Papanyawat! But anyway, eto daw. So ngayon, yung sinasabi ni CJ Opiasa na why so late, papa? Di ba? Nagiging issue pa pala yan. Ito talaga mga itong mga Indianong ito, lahat na lang big deal. Di ba? So anyway, ito nga, no? Ang sabi dito, ito na. Ang sabi dito, I love CJ and I truly believe she should have won the crown in the first place. Pero, Pinoy pala ito, mga buweks. Akala ko naman, pa rin ito? Akala ko naman, Indiano pa rin. Pinoy pala ito. Nakakaloka talaga itong mga kapitbahay natin, mga paimburnal, di ba? Talagang sinasabayan pa ang mga Indiano. But anyway, ito nga, ulitin natin. Ang sabi dito, I love CJ, ayan, and I truly believe she should have won the crown in the first place. Pero, ang off daw, ano yung off doon, di ba?
nang dating sa akin ng why so late papa, ayan, no? Parang ang dating ay nag-i-expect na agad siya at nagmamadali siya na mailipat ang corona. O diba, nakakaloka talaga ang ating mga, ano no, mga syupit bahay, no? Eh, wala na lang maano eh. Wala na ngang ambag, wala na ngang ambag, hindi pa sumusuporta, di ba? Wala na ring suporta, eh ano na, tapos nang babash pa, di ba? Nakakaloka naman. So talagang ano, mga gaslighting din itong mga paimburnal na Pinoy na ito. Itong mahirap sa Pinoy, no? Crab mentality, talaga malalang malala yan, no, mga boys, crab mentality. Kung hindi gustong suportahan, kung ayaw nyo si Gio Piazza, then leave her alone. Nakakaloka kayo, mga kababayan nating Pinoy. Kaya binibigyan nyo pa ng lakas ng loob itong mga Indianong ito, no? Nakakaloka. Ay nako, ewan ko na lang dito. Ang sabi niya, para daw sa kanya off daw. Okay lang yan, mag-isa ka lang naman, di ba? Wag mo na kaming wag mo na kaming idama diyan, buweks, di ba? Sarilinin mo na lang yan, di ba? Paimburnal ka eh, di ba? But anyway, ito mga buweks, no? Ang sabi nga dito, may nag-comment naman na kababayan natin. Ang sabi, nagjo-joke lang siya sis. Ayan, no? Nagpatawa lang. Ayan, ang sabi. Well, nagpupumilit pa rin ang puki ng ina. Ito ka. Ang sabi dito, basta para sa akin off, hindi siya karapat-dapat ang reyna na nakoronahan, ganyan. Eh, sino pala, sila pala, yung pa rin, ibalik natin yung corona. Sige, ibalik natin yung corona, kayo nang bahala dyan. Nagpupumilit, kayo ngayon nagpupumilit anong tawag dito, sa corona na yan, na hindi para kay si Gio Piazza, no? Tapos sinasabi nyo si Gio Piazza nagpupumilit sa corona. Kayo naman dyan, may pa-off-off pa kayo, i-open ko yung mga i-open ko yung mga mga tumbong nyo, no? Sarito, at i-chop-chop-chop ko kayo, Gusto nyo ba yung mga buto-mesa pala, no? But anyway, eto na. Ang sabi naman dito, off sa'yo kasi hindi mo na-guess, ayan. Yung kahulugan, Diyos me, ayan, no? Gagawan pa ng attitude issue yung isa na akaloka. Tama naman yan. At least may mga nagtatanggol dito kay Gio Piazza, no? Kasi hindi naman tama rin yung ginagawa ng mga kababayan natin na mga kababayan pa natin mismo yung nagpapaimburnal, no? Dito kay Gio Piazza, may naririnig ako ingay. Ano ba nangyayari? So, ayun, hindi naman tama na na may mga ganyan-ganyan pa. So, tigilan na yung mga ganyan, di ba? Ang mahalaga, hindi naman ninakaw ni Gio Piazza yung corona, di ba? Ibinigay sa kanya ng buong puso, ayan, no? Ang sabi pa dito, ayan, Gio Piazza, o tinagpa talaga yung pangalan ni CJ. You will always be, or you will be always runner-up. Don't be so happy. The world knows that night, Rachel Gupta won the crown. Oh, di kayo na, di ba? Kayo naman talaga. Kaya nga lang, ang ginawa ni Rachel Gupta nagpa-imburnal, di ba? Ang masama pa doon, hindi daw ito nag-resign, kundi papanawat, kick her out, di ba? Ganun daw yun, tinorminate, di ba? Terminated, magkaiba yon sa nag-resign, di ba? Sino ba talaga nagsasabi yung totoo, di ba? Sino mas paniniwalaan, yung may resibo o wala? Siyempre may resibo, di ba? Charito, but anyway, ito lang mga weeks, no? Finally talaga nasa atin na ang corona sa kauna-unahang pagkakataon ng Miss Grand International. Kudos kay Gio Piazza, di ba? Nag-message sa akin yung shoutout sa iyo diyan. Ayan sa sa makeup artist ni Gio Piazza. Nag-message siya sa akin, nag-sorry siya na anong tawag dito? Parang hindi napapansin yung mga post natin sa Instagram. Ayan, no? Pero ayun, kasi siya yung may hawak ng ng social media account ni Gio Piazza at talaga namang sobrang busy ni Gio Piazza ngayon. Ang taray, may tigahawak talaga ng may tigahawak talaga ng social media na. Ang taray, o diwa? Talagang reyna, sana all. Ako kasi ang hinahawakan ko lang nota. Nota lang mga buweks, yun lang ang kaya kong hawakan. O sabihin nyo naman, sana all. Ganun din dapat kayo. But anyway, congratulations dito sa ating mga humble queens
na si, sino ba yung isa? Nakalimutan ko yung isa kaagad. Etong si Vina Pravinar. Ayan, congratulations sa ating mga reyna, si Gio Opiasa. Talaga namang nahahandle nila na maayos itong mga bashers nila, no? At tama lang yan, stay humble. At wag nang patulan itong mga paimburnal na ito. Kasi itong mga paimburnal na ito, talagang paimburnal sila. Kasi nga wala silang mga pictures, di ba? Puro sila mga robots, di ba? Puro sila mga dilulo, mga Indo. At saka mga Indiano na talagang hindi matanggap ang kanilang pagka-imburnal, di ba? Wala na silang magagawa dyan, mga bek, no? Talagang wala na, nasa atin ang corona, no? Wala na rin magagawa kung manalo pa itong si Vina Pravinar sa Miss Universe Thailand. Panigurado deserving yan si Vina Pravinar. Kung halimbawa mag-perform pa yan lalo sa competition, di ba? Sa Miss Universe Thailand 2025. Di ba? So, ayan, continue lang ang support natin sa ating reynang si CJ Opiasa. Kailangan niya yan. Nalalo na nga ngayon, ayan, reyna na siya ng Miss Grand International Organization ngayong taon, di ba? Hindi, nung last year pa, 2024 kasi yan, until October, ayan, no? So, marami siyang pagdadaanan, marami siyang mga kaganapan, magiging busy siya ng bonggang-bongga, at nakakatuwa naman sa Miss Grand International Organization na binigyan agad-agad si Gio Opiasa ng alam niyo na, no? Ng mga kaganapan, di ba, sa organization, mga travel. At ang isa pa doon, mga buweks, ito nakakaloka, no? After lang, nung nakarang araw lang, no, na kinuronahan ito, lumipad agad-agad ang ating reyna dito sa Pilipinas para maging hurado sa isang beauty pageant. Ayan, no? Sa Pilipinas, grabe talagang effort. Grabe talagang effort ni CJ Opiasa, no? Talagang ura-urada, lumipad agad-agad sa Pilipinas, no? At pinayagan din ng organization. Ang galing. Di ba dapat mag-i-stay siya sa Thailand? Pero kasi nauna na itong schedule na ito, kaya hindi pwede yung salungatin ng Miss Grand International Organization. Ganyan nila ipinapakita yung respeto nila kay CJ Opiasa at sa ating bansang Pilipinas. O diba? Kudos sa Miss Grand International Organization, diba? Anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!